Idinaos ang Peking ng mga estudyante sa bulwagan ng Pansiteria Makansita de Buen Gusto. 14 na binata ang nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang Peking na iminungkahi ni Padre Irini alang-alang sa kapasiyang iginawad ukol sa usapin sa pagtuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa at nagpadagdag ng mga ilaw. Napagkatuwaan ng mga estudyante ang mga inahin na ulam. Ang sopas ay napakasarap. Ano ang tawag dito? Pansit lang. Ano ba't pansit chino? Upang maiba naman ang luto rito. Putriel, isang pangalang mahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibigyan ko ng pangalang panukalang sopas. Napagkatuwaan din ang iba pang ulam. Ang lumpiang chino ay nihandog kay Padre Irini ngunit tanggalin daw muna ang ilong ng padre. Inalay naman sa mga praile ang tortang alimango na tatawagin ding tortang praile. Ang pansit kisado ay ipinatungkol naman sa bayan at sa pamalaan dahil lahat daw ay nakikinawang dito ngunit minamasama pa. Mga kapatid ko sa panukala, Hayop! Bitawan mo ang sipit, kumakalawit sa aking buhok. alang-alang sa inyong anyang malamnam ng puwang na iniwan sa... Ang gagaya, ang talumpating yan ay talumpati ng Pangulo ng ating lisiyo. Kung ang bitukang busog ay nagpupuri sa Diyos, ang bitukang gutom ay nagpupuri naman sa praile. Ipahintulot ninyo, mga kapatid, na sa isang sandali maging maginoong palakad-lakad ako upang magtanggol sa mga nasalanta, sa mga banal na samahang nagmulat sa atin. Bravo! Makinig, mga kapatid. Lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan at tanungin ang inaharap. Ano ang meron? Praile. Sila ay bagong mananakop, mga tunay na kahalili ng ating tagapagligtas, gumagawa ng paraan upang alisin sa inyo ang inyong sala. Isipin ninyo ang malaking kakulangan sa lipunan kung sila ay mawawala. Ang Pilipinas, kung walang praile at walang Indio. Ano ang mangyayari sa kahabag-habag na pamahalaan sa kamay ng mga Chino? Minamanmanan tayo. Nakita ko ang mga tauhan ni Padre Sibela. Ang alipin ng Vice Rector ng sama mo ng General